Magandang araw sa inyo mga kababayan. Mga kababayan, napansin nyo ba? Habang ang taong bayan puno ng tanong, ang Malacanang naman, video lang ang sagot at tila masayang-masaya ang Pangulo. Pero teka muna, kung maayos ang lahat, bakit hanggang ngayon walang malinaw na medical bulletin? Bakit may mga nagsasabing kapansin-pansin ng pagbabago sa itsura? At bakit imbis na malinaw ang dating sa publiko nito, mas lalo pang dumami ang duda? Mas matindi pa rito, sa gitna ng balitang tumataas ang krimen at usapin ng droga sa bansa, parang ang leader natin chill lang, nakangiti lang. Oh, normal lang ba ito? O may mas mga malalalim na kwento sa likod ng kamera? Tingnan nga natin. Naku po, yan ang ating bubusisihin ngayon, hindi para manghusga, kung hindi para magtanong. Dahil sa demokrasya, ang tanong ng mamamayan, hindi bawal. Ito'y karapatan. At isa pang pag-uusapan natin, etong kay BP Sara Duterte, na yung kanyang impeachment, pinagtibay ng Supreme Court ang desisyon na kung saan ay hindi tama ang ginawa ng Kamara. Naku po, pambihira kayo, oo. Alam mo ibig sabihin ng hindi tama ang ginawa ng Kamara? Ibig sabihin, winalangyanin nyo. Oh, that's the truth. Winalangyanin nyo. Yan ang problema sa inyo, Diba? Porket kayo ang nasa posisyon, iniisip nyo kagad lahat kontrolado na ninyo, 'di ba? Wag naman ganyan kasi alam mo, sa mundo na ito sabi nga nila ano lang 'yan panapanahon lang ika nga, 'di ba? O ngayon, sisiga-siga kayo dahil akala ninyo kaya nyo, kontrolado nyo na lahat ng bagay. Hindi, wag kayong ganun. Darating talagang panahon na yung tatawag dito yung bawi, 'di ba? Yung tinatawag nating bawi. Bawi ho ng 'di ba? Ng Diyos po dahil kayo ay tila ho binababoy nyo ang hustisya. Binibigyan ninyo ng kulay ang hustisya na dapat hindi ho dahil alam nyo mga kababayan, hindi naman po tama na inaapi po nitong mga tarantadong to yung ating bayan. Alam mo, ito para lang sa kaalaman ng iba dyan tulad nga yung nangyari doon sa ating kaso na minsan natatawa na nga lang ako kasi tayo naman, sincere naman tayo noon, hindi naman natin benanatan si Saldico dahil trip lang natin. Hindi kasi may nasilip po si si Villanueva kung maaalala ninyo, 'di ba? May nasilip po si Villanueva at doon sa nasilip niyang 'yon para bagang sinasabi merong kinalaman yung kanyang kumpanya. Ngayon, dahil sa ganyang issue, atin pong nireaksyonan ito. At dahil doon, nademanda po tayo ng matindi. So, akin lang po mga kababayan, kahit feeling niya nakaisa siya dahil sa pagdemanda niya sa atin, bahala siya. Basta tayo, ginawa lang natin yung tama. At dahil sa ganyan, kita nyo naman na nangyari. Panoorin natin itong itong video ni BBM. Ito. Wait lang, chotomat. Pinabulangan ng Malacanang ang kumakalat ng medical record na may malubhang infection daw sa bituka si Pangulong Bongbong Marcos. Naglabas din ng video ang palasyo para patunayan na maayos ang lagay ng Pangulo. Narito ang Express Report ni Maricel Halidi. Masigla at nakikipaglaro pa si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang asong si Orly sa bagong video na inilabas ng Malacanang. Kiss asampota. Ang cute naman ng dog. Ayop talaga. Ayop talaga.
kagabi. Sa gitna yan ng ulat na pinagpahinga pa ang Pangulo habang nagpapagaling mula sa sakit na diverticulitis. Ayon kay PBBM, bagamat may mga iniinom pa siyang gamot, maayos naman ang kanyang kalagayan. Handa na rin daw siyang bumalik sa trabaho. Medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko kasi sinasabi nila, wag muna. Sabi ko, hindi ko naman pwede pagantayin lahat ng mga nangyayari. So, tinuloy ko na lang. Balik normal na rin daw ang diet ng Pangulo. Ayon sa kanya, nilimitahan siya sa solid food noong nagkasakit siya. Nanaginip ako yung isang gabi. Sabi ko sa doktor, pwede na ba akong kumain ng kung ano-ano? Sip-sip na sip-sip yung nagbibideo. Talo ka? Pero alam mo ha, maraming nakapansin ha. Maraming nakapansin na na pumapayat dito si Marcos. Marami nakapansin, pati yung mukha niya nalalaglag na. Parang nangingiwi na ng todo. Hindi ko alam ha. Kaya nga tinatanong ng iba, eto ba ay dahil doon sa sinasabi ni Senator Amy na talagang tuloy-tuloy yung mga ginagawa nila dyan? Naku po. Yung kaya ang dahilan nun. Kasi nang naginip ako, nakakain ako ng steak. Yun lang ang iniisip ko. Pero hindi pa pwede. Hindi pa, ngayon pwede na. Pwede ngayon na. Pwede na. Ayan. Oo. Good news na yan. Kumain na ako ng hamburger. Matatandaang hindi nakadalo si Pangulong Marcos sa pagpaparangal sa mga government workers sa Malacanang kahapon ng umaga. Pero siya naman ang nanguna sa donning of ranks ni PNP Chief General Jose Milencio Nartates. Ibinahagi rin ng Pangulo na nakipagpulong siya sa ilang miyembro ng gabinete nitong Yung mga nilalabas na larawan ng pag-attend niya, larawan lang, hindi ho video. Magtataka kayo. Pero yung iba, video. Kasi sinasabi, di ba, 2 hours. Sabi nito may merong pang hirit si pangalan nito, si Claire Castro na kesyo 2 hours daw yung tinagal ng meeting na yun. Malay ba namin kung 2 hours yung meeting, pero 1 minuto lang siya doon para nagpicture lang siya. Di ba? Itong mga to talagang tinatarantado ang taong bayan eh. Lunes. Kumakalat din ngayon ang umano'y resulta ng whole abdomen CT scan ng Pangulo. Nakasaad dito na may severe diverticulitis o infection sa bituka si Pangulong Marcos at kailangan daw ng agarang surgical consultation. Wala rin daw kaliwang kidney ang Pangulo. Tinablay yan ng Presidential Communications Office. Ayon sa PCO, peke ang naturang medical record at hindi galing sa anumang lehitimong medical examination. Sinigundahan naman yan ng St. Luke's Medical Center. Sinabi ng pamunuan ng ospital na sinusunod nila ang confidentiality at data privacy ng kanilang mga pasyente. Tanging sa mga pasyente at otorisadong tao lang sila nagbibigay ng medical records. At bilang patunay pa nga na talagang kausap ni Jose Claire Castro ang Pangulo, nag-selfie ang dalawa. Ayan ako. Hello po. Para... Hindi to AI. Hindi Wow, to AI. namayot talaga ako. Ako sir, hindi. Kasi galing ako ikaw sa... hindi. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Talaga, sip-sip. Yakapin mo na rin. Alam mo, naalala ko tuloy yung yung AI. Yung AI na aso at saka si Marcos. Nakita niyo yun? Ayoko lang i-post yun. Baka mamaya awayin tayo ng mga mahilig sa aso kasi binababoy natin yung aso. Oo, nakita ko yun eh. Kaya lang sabi ko, wag na nga natin i-post to. Baka magalit pa yung mga mahilig sa aso. Hindi kasi alam ko yan. Kaya ganyan si Mocha. Talagang konting bagay lang dun sa aso. Nagagalit yan. Pagka inaano yung mga aso, kala mo talaga bata eh. Totoo naman. Ganyan ang trato ng mga fur mom eh. Kaya nga hindi ko na pinost yun eh. Kasi baka insensitive sa mga mahihilig sa aso. Kasi mantakin mo, ilagay yung mukha ni Jose Claire doon sa aso. Tangin nang yung babuyan yun. Parang binaboy. Di ba? Syempre, wag naman ganun. Ha? Wag naman ganun dahil nabababoy ngayon yung mga aso dahil sa kanya. Ayop yan, oo. Ay nako. Anyway, ganun talaga buhay eh. Ito. Ang issue lang kasi natin dito, mga kababayan. Sabi nga ng iba, yung mga panglabas na madali lusutan po yun eh. Yung tulad na
na kesyo mag-video ng wala pang 1 minuto, tapos yung mag-picture, kunwari, umaattend ng meeting, madaling palusutan yan eh. Yeah? Bakit hindi naka-video all throughout? Unlike nung panahon ni Pangulong Duterte, naka-video all throughout yan. Although, pagka sensitive matter, minumute. Siyempre, totoo naman, kailangan din naman ganun. I understand and I respect that. Pero, eto talagang tila, tinatago. Kaya nga, alam nyo, mawawala yung yung sa tao kung sana merong medical bulletin. Kahit papaano, yung mga taong tunay na nagtatanong, kasi meron naman talagang nagtatanong at siya nananong. Magkaiba yun, ha? Meron na nagtatanong at siya nagnananong. Ibig sabihin na nagtatanong, talagang gustong malaman ang sagot. Meron naman yung nananong dahil lamang sa gusto lang mang-intriga, ika nga. Ito ho, nagtatanong talaga ang taong bayan. Ano ba ang kalalagayan ng ating Pangulo? Dahil siya ho ang pumipihit. Ngayon nga, may sigalot sa China, tsaka yung Pilipinas, at tsaka sa ating mga mambabatas. Nung tinanong si Yusek Claire, ang ginawa lang niya, nagbasa lang siya. Nagbasa lang siya ng statement from the DFA. In a way, tama. Pero ang ganda nung follow-up question ng isang media doon. Sabi nung media, yes, that's the statement of the DFA, but may we know yung mismong sentiments ng ating presidente, kung ano ba ang masasabi niya dito, dahil ito ay siya naman ang chief architect pagdating mo sa foreign policy. So tinanong siya, di ba? Tinanong si BBM ng gano'n. Nako po, walang maisagot si mama. Walang maisagot yung mama. Gano'n talaga, wala tayong magagawa. Walang maisagot yung mama at ang sinasagot niya ngayon tila si Yusek Claire parang bagang lagi niyang itinuturo na lang sa DFA. Ano ibig ko lang sabihin? Yan po ay something na we really have to to think na sandali, is the president okay? Is the president still capable of deciding? Kasi alam nyo, maraming mga desisyon na maaaring maapektuhan kung ang isang tao ay may sakit o may malalang sakit. Lalo na pagka ikaw ay stress out o ikaw Kaya dapat malaman natin. Diba? Ayun lang naman po sa akin. Sana po ay tingnan ho natin yan. Ito, isang bagay na hindi makapag-move on. Pero maya-maya babalikan natin yung sinasabi ko sa inyong bakit tila tawa lang ng tawa? General Torre, pagpasensyahan nyo na, hindi ko pwedeng sorry. itanong. Sorry, hindi ko pala na yung audio. Ito. Favorite nyo to, sigurado ako eh. Favorite nyo to. Yan. General Torre, pagpasensyahan nyo na, hindi ko pwedeng hindi itanong. Lalo na po ngayon nga, ay ngayong araw, iginawad na po ang 4-star general kay General Nartates bilang PNP chief. At naroon pa rin yung issue ng retired ka na ba talaga? Kasi pag retired na, wala na yung 4-star general. Ano po ang inyong reaksyon dito nga sa paggawad na ng palasyo kay General Nartates ng 4 stars? Can we discuss this in another interview? Kasi sa ngayon, I don't have the data. Hindi ko nga. Grabe to maman to, no? Hindi niya pa talaga matanggap na hindi na siya 4-star general. I mean, presidente na yun eh. Presidente na yung naggagawad. Di ba? Yung picture nila ni Nartates. Tsaka nung presidente. Si BBM. Si BBM na yung naggagawad nung estrella ni Nartates bilang PNP chief. Ang sagot pa nito, wag muna natin pag-usapan yan. Wala naman talagang dapat pag-usapan. Wala. Because you're out. As simple as that. Ano ba ayaw pang tanggapin?
Ayaw mo bang tanggapin na sinipa ka na dyan? Sinipa ka na sa PNP? Ayaw mong tanggapin? Tinanggal ka na. Ganun lang kasimple yun. Mayaya ka naman, Tore. Ano ba to? Kapalan na lang talaga ng muka. Sa bagay, makapal talaga yung mukha mo. Di ba? Noon nga, nung panahon ng KOJC, tsaka ng KOJC Seeds, at tsaka nung pagdala kay Pangulong Duterte, sobrang kapal ng mukha nitong animal na to Talagang kapala na lang ng mukha Tinan mo tinanong siya, ayaw niya pang, simple lang naman yung sagot. Ano masasabi mo? I wish him well. And I support the commander-in-chief. Ganun lang Bakit ano sasabihin mo pa? Hindi. Tsaka na natin pag-usapan yan kasi meron pa ang mga alamin pa. Nagaya ka na kay Marcos? Ano po ang inyong reaksyon dito nga sa paggawad na ng palasyo kay General Nartates ng 4 stars? Can we discuss this in another interview? Tingnan mo na. Nahawa to ka Marcos Di ba? Kay Marcos yung pagka hindi na alam ang sagot, tatawa na lang. Can we talk in another time? Kasi sa ngayon, I don't have the data. Anong fucking data ang hinahanap mo? It's all around the social media, sa balita, na binigyan ng estrella ni Marcos, etong si Nartates, ginawa ng PNP chief, formally. Kasi ano pa gusto mong data? Tanggapin mo na lang that the data and facts is ayaw na nila sa'yo. Tinaboy ka na nila. And you have been courtesy firing na ang ginawa sa'yo. Nilipat ka na lang kuno. Di ba? Para lang masabing, eto. Tingnan mo to, simpleng-simple lang. Aminin mo na kasi. Aminin mo na lang. Aminin mo, nilaglag ka ng administrasyon. Aminin mo na lang yan. Isipin mo from PNP chief, tinanggal ka doon, nilipat ka sa mas mababa. Saan ka nakakita ng ganun? Ikaw lang yun, only you. Tapos, pagkababa sa'yo, hindi pa na-satisfy yung parusa. Tinanggal ka pa sa PNP, bas binaba ka pa ngayon. Antakin mo, babang-baba ka na. Hindi ka ba nahihiya niya sa sasabihin mo, I need data. Move on. Hindi ka marunong mag-move on Ikaw yung jowang, may jowa ng iba, yung jowa mo, yung ex mo. Tapos pag tinanong ka, anong nararamdaman mo? Na yung jowa mo, meron na siyang jowa ngayon, yung ex mo. Hindi ko kasi talaga alam, ngayon ko lang nalaman. At alamin ko pa kung ano yung kwento tungkol dyan. Kasi di ako sure pero ngayon ko lang kasi nalaman Hindi mo kailangan ng malaman. You do not need to know what happened doon sa jowa mo, na ex mo. Simple lang sasabihin mo, sana maging masaya siya doon sa feeling ng ex, yung bago niya. Sana wag niya nang ulitin lahat ng katarantaduhan niya noon. Pwedeng ganun di ba? Pero hindi kasi alamin ko pa Aanuin ko pa talaga Hindi ko pa kasi, ngayon ko pa lang nabalitaan. So iisipin ko pa yung reaction ko. Diyan parang ganun. Ayan na, may pinapakita na yung picture na binibigyan na ng 4-star itong si Nartates. Alam mo, sa totoo lang, mas mabuti pa si Nartates kaysa sa'yo Sa totoo lang I really do not know Nartates, but one thing for sure, he is a very professional person. Yung dating, very professional. Hindi mahilig sa social media, hindi mahilig magpa-media. Actually, marami ako nakikita mga accomplishment. Hindi siya ang nandun Kung sino yung commander o kung sino man yung na-head nung operation na yun ang nandun. Siya hindi yung papapel-papel, which is so professional. That is professional for me I do not know kung paano siya magtrabaho. That I do not know. But one thing for sure now, hindi siya katulad mo takaw camera o bida-bida sa camera. O mayat maya nasa camera. Hindi ko alam kung gusto mo mag-artista o nainggit ka kay Diwata.
Hindi ako sure, ha? Kung ano ang kinaiinggitan mo sa ibang tao, ba't panay ang camera mo? Mantakin mo, ano ka lang, general manager ka lang, panay ang video. Panay ang ganyan mo. Kung nga alam ko ano ang mga nangyayari sa parting yan because I'm so focused here in the MMDA job na ito muna ang ating tinitingnan. Ngayon ko lang din nandito ako sa studio nang mabalitaan ko yun. So, I really cannot comment on it as of the moment. Is this something na you want to discuss first with the President? Tingnan muna natin ang mga let me think about it, no? Hindi maka-move on. Let me think about it. Ano pa iisipin mo? Pambihira ka, oo. Ano bang iisipin mo? Wala na, Brad. You're out. Ano pa? Congratulate mo na lang si Nartates. Congratulations. Pangalawa, sabihin mo na lang na it is the choice and decision of the president. Diba? Kung sino ang karapat dapat na naandyan. Ang dami mo pang hanas, bata ka. Grabe ka rin, no? Tatawa talaga ako dito sa tao na to, no? Hindi makamove on, pambihira. Let's just discuss this in another interview. Babalik Huwag kayong ka, mag-alala, sir, babalik tayo rito. Promise ha, babalik Yes, ka po ma'am. ha. Sa iba na lang, sige kung ayaw mo muna. Kasi yun nga po yung optional retirement and even yung sinasabi ng iba ring officials na secondment, yun po ba ay na-plancha na or hindi pa rin? Huwag muna rin. Huwag natin i-discuss muna kasi Alam mo, grabe itong no? Grabe itong host, ano? Pero magaling din siya. Sinabi na ngang wag. Pero nagbibigay siya ng mga statement na maaaring sagot ni Torre. At inaantay niya talagang, alam mo, sumang-ayon. Kasi kailangan ng importante kasi yan sa mga nag-i-interview that they would get sound bites from their na ini-interview nila, from their subject o from the person na ini-interview. So, kailangan ng soundbite. So, naghahanap siya para magkaroon ng soundbites. Di siya kinakagat. Talagang si Torre, parang bitterness to the max. Talagang hindi makamove on. May ng mga opinions yan. I don't think my opinion here will matter as of the moment, no? Yan na natin sila mag-discuss yan. Ay, nako, Torre. Iba ka talaga. You're the best from the West. Ayop ka. The best ka, ha? Alam mo, eto. Sandali, meron kasi tayong, ang tagal nitong dina-download ko, Bakit ang bagal ng pag-download ngayon? Meron kasi ngayong news na kung saan sinabi ng Supreme Court. Balita na lang natin kahit wag na nating i-play. May balita kasi ngayon, eto legit naman po ito na sinasabi ng Supreme Court na pinagtiba yung decision nila. Di ba nagkaroon ng decision na sinasabing yung ginawa ng Kamara medyo sumablay, di ba? Doon sa impeachment ni VP Sara Duterte. So sumablay yun. So pinagagawa sila ngayon ng para bagang gumawa yung Congress o nag-file ng motion, MR, para sabihin na, uy, tama naman yung ginawa namin, blah, 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 ganito, and it is legal. Actually, alam ko, pati yung ibang mga senators, I'm not sure. Pero yun ang gusto. Para bagang antayin ng mag-final decision ang Supreme Court regarding this motion. Kasi ano yan it's part of due process, yung motion, yung MR. Kaya nga tingnan nyo, ito yung sample ko sa inyo nung MR. Di ba yung kapon diniscuss natin yung kay Topacio? Nag-MR pa yung kampo ni Revilla, nag-issue na ng warrant. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Gumawa sila ng another step even if there is a MR, which is the warrant. Dito, makikita mo, hindi tinuloy yung impeachment kasi, wait lang, may motion 'di ba? May problema. I mean, merong pang appeal, merong pang gusto. So, pag may motion, tigil muna. Any action of the court or anything should stop. Kasi may motion. That's the idea. That's the due process, yung motion. Although this is not a court
against, sabihin na natin, crimes. Pero ito po impeachment. Pero ganun po yung prinsipyo. Once may motion, medyo muna tayo, stop muna, wag munang itutuloy, antay natin yung talagang final decision nung kung saan pinasa yung motion. And this particular case is a Supreme Court. At ayan na nga, malinaw sinabi ng Supreme Court na pinagtibay niya yung unang desisyon that there were violation hindi naman violation, no, parang hindi nasunod na protocol pagdating sa pagpasa ng impeachment from the House going to the Senate. So pinagtibay yun ngayon ng Supreme Court. Okay, dahil dyan, palakpakan. Siguro naman yung mga illegal illuminaries. Gawin na natin illegal. Kasi yung natawag nilang legal luminaries. O, sige, gawin na lang natin legal illuminaries. Yeah. Ay nako. Anyway, nakakatawa lang talaga. Nakakatawa lang po dahil ngayon, obvious na. It's really, really clear that the Congress, diba, is somehow yung kanilang authority ay inabuse doon sa pagpasa ng impeachment. Diyan, mapapatunayan mo yung mga haka-haka dati na talagang gusto nilang matanggal o yun ang kagad ng unang misyon ni Romualdez na matanggal sa posisyon at hindi na makatakbo sa 2028. Remember that's the idea of the impeachment Hindi na talaga patakbuhin sa 2028 itong si BP Sara. Lugpuin. As in, lahat lahat ng anything. Lahat ng sa tingin nila ay hindi makakasuporta. Lahat ng sa tingin nila na makakasuporta kay BP Sara Duterte, tatanggalin, pipilayin. Lahat po yan. Actually, napagtanto ko nga Alam naman po natin, one of the vote-rich na city ay ang Cavite. Alam natin na pro Duterte itong si Revilla. So sa 2028, malamang ang de-declare ng Cavite is, di ba? I mean, even if ang mga taga Cavite gusto talaga kay VP Sara Duterte, pero kasi yung makinarya, yun yung pinipigilan yung makinarya. Kailangan yan sa polls, during the election, yung legwork ika nga. Alam nila na vote-rich city ang Cavite. So, pinilayan nila si Revilla. Ngayon, sino ba ang tatakbong di umano? Yung mahilig umepal at magsabing, ako ay handang ayusin ako ay alam kong gagawin sa Pilipinas. Sino ba yung ganun? Di ba, mga Rimulya? Diyan makikita mo talaga yung kaso ni Senator Bong Revilla. Talagang ano lang ito masasabi mo talagang politika. Kaya bantayan natin yan. Anyway, sinasabi ko kaganina na bakit ang presidente tila tawa ng tawa kahit palala na ng palala ang krimen sa Pilipinas. Alam nyo, this is so sad. Actually, every time may nakakausap akong pinklawan, meron ng mga nakakausap na pinklawan hindi kami nag-aaway ng mga pinklawan kung kakilala. Yung ayaw kay Duterte. Pinapaliwanag ko sa kanila kung bakit. Kasi sa kanila parang masyadong radikal yung approach ni Pangulong Duterte pagdating sa droga. Yun lang naman ang pinakareklamo nila Yung masyadong radikal, bakit daw pinapapatay, yung mga ganyang eksena. Hanggang pinapaliwanag ko sa kanila yung mga nangyayari sa Pilipinas. Ngayon, sabi ko, ang Pilipinas, hindi natin pwedeng magkaroon ng presidenteng ngingiti-ngiti, kakaway-kaway, kung ano-anong ginagawa. Ang kailangan natin yung talagang siga. Kailangan natin yung talagang, kasi grabe na pasaway ang Pilipino.
tayo isa siguro sa pinakapasaway ng mga nationality. Oo, sumusunod yung iba, pero marami pa rin talagang pasaway sa Pilipinas. Pumunta ka na lang sa kalsada, napakaraming pasaway dyan. Yeah? Kita mo nang walang babaan, bababa pa rin. Walang tawiran, tatawid pa rin. Talagang pasaway ang mga Pilipino. Ito nga recently, papakita ko sa inyo, yung lumalalang krimen sa Pilipinas. Ito mantakin mo may daladalang kutsilyo sa airport. Nung siya ay pinuna, bakit kami kutsilyo sa bag? Binunot yung kutsilyo. Sabi ko, ano kaya ang natira nitong mamang to? Bakit ganun? Kasi airport yan. Ba't ka magdadala ng kutsilyo? Di ba? Airport yan May ba't dala-dala kang kutsilyo? Tapos hindi lang yun. Nung kinukuha na, yung pinapaano na sa'yo, pinalalabas sa'yo, gagamitan mo ng iyong pagiging bayolente. Ganito na nangyayari sa Pilipinas. Hindi ko alam kung ito mga papakita ko sa inyo dahil sa pangangailangan nila na masustentuhan ng droga nila. Remember, that's the problem of drugs. Ang drugs po kasi, hindi yan halimbawa lang isang kutsarita lang ginagamit mo sa isang linggo. Next week, isang kutsarita na naman na shabu gagamitin mo. Hindi ganun. Progressive yan. Kasi nga, nawawala na yung amats ewan ko, yun ang kwento sa akin At saka binigyan kami dati ni Pangulong Duterte niya ng pag-aaral tungkol sa droga. Nabasa ko doon. Talagang progressive. Kailangan, from time to time, magdagdag para yung tama. Kasi pagka hindi ka nagdagdag, yung tama nawawala na. Dahil doon, magastos nga naman. At dahil sa magastos, dahil nga sa wala ka ng trabaho, dahil addict ka, kailangan mo nang gumawa ng mga crimes, di ba? Hindi ko alam kung itong mga susunod na ipapakita ko sa inyo ay dahil sa droga. Pero gayon pa man, yan ang isang bagay na napabayaan sa Pilipinas. Ang droga, ang laban sa droga. Dahil nga, pinuna nila ng pinuna, yung kay Pangulong Duterte, kesyo ganito, kesyo ganire, di ba? Pinuna nila ng pinuna. Panoorin natin ito, Chotamate. Okay, Nagdulot ng takot at aberya sa Iloilo International Airport ang lalaking nakipaghabulan sa mga pulis. Pinaputukan. Take note, international. International. Ang weird ayoko sanang sisihin yung mga pulis, pero minsan yung pulis talaga. Hinarang siya doon sa entrance kasi pagdaan dong x-ray, may kutsilyo. Ang hindi ko magets, paano siya nakapasok pa ng airport? Ganun naka-weak ang ating security pagdating sa airport. Airport to Kaya tuloy, hindi tayo nababansagan tayong worst airport Iloilo International Airport. Naku po, Iloilo, parang ang daming kong alam dyan Sa ng baril. Nagwala raw ang lalaki nang masita siya dahil sa kanyang dalang kutsilyo. Nasa frontline ng balitang yan si G. Robles. Nakipaghabulan ang lalaking yan sa mga pulis sa loob mismo ng Iloilo International Airport. Kasabay niyan ay ang nagpulasan din dahil sa takot ang iba pang mga pasahero. Maya-maya, umalingaw-ngaw na ang isang putok ng baril. Pinaputukan na pala ang lalaking hinahabol ng mga pulis. Pero alam mo yung original video, natatawa ako Ang cute talaga ng mga Ilonggo. Kasi nagkasaksak. Mayroon ng saksakan. Nakakatawa. Nakakatawa kasi natataranta na pero siya parang ang lambing-lambing pa niya. Aba, may kutsilyo. Ano kayang ginagawa ng kutsilyo na yun? Hindi na sinabi niya, pero ang lambing lang nung nagbibideo. Natatawa ako. Pasahero. Maya-maya, umalingaw-ngaw na ang isang putok ng baril. Tapos isa ba nakakatawa sa video na to? Yung mga tao dito, sa ibang bansa nagtatakbuhan na yan sa ibang bansa, pagka may ganyan na takbuhan na yan. Dito, ano nangyayari?
Meron pa isa dito, bumunot pa ng cellphone, nag-video. Only in the Philippines talaga eh. May gulo na, para pang relax, lalakad-lakad pa. Sige lang, lakad lang. Hanapin nyo. Pinaputukan na pala. I-video nyo para mag-trending. Ang lalaking hinahabol ng mga pulis. May bit-bit daw kasi siyang kutsilyo. Ayan na, isa. Ayan na, Kwento ayan sa na. News 5 ng isa sa mga Bumunot yun eh. pasaherong nakakita na harang na raw ng mga pulis ang lalaki sa security screening pa lang bago makapasok sa boarding area. Nakita ko siya, pinapahinto siya ng isang security officer na kailangan i-check yung yung bag niya. Nung malapit ako sa boarding gate, nakaupo ako, bigla lang namin narinig yung mga tao nagsitakbuhan. Sinubukan pa raw pakalmahin ng mga pulis ang lalaki pero nagpupumiglas daw ito. Nung medyo nagsisterical siya yun, ginaril na po siya. Tinamaan ng bala sa kanang balikat ang lalaki na biyaheng Cebu. Ayon sa Office for Transportation Security, bigla na lang daw nagwala ang lalaki nang masita ang kanyang kutsilyo. Hindi siya nakalusot. Nasika siya eh. Tinita kasi siya at nung sinabing may laman yung bag niya, ayun na, kinuha niya sa loob, nasa loob pa ng tube, tunnel, yung tunnel ng x-ray. Kinuha niya yung bag niya at kinuha niya yung kutsilyo at siya nagwala. Sa ngayon, balik normal na ang operasyon sa paliparan. Nagsorry na rin ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa nangyaring aberya. Nagbabalita mula sa frontline. Grabe, no? International ito, ha? So ano na naman ng tingin ng mga ibang bansa sa atin? Pagka ito yung mga, eto pa, isa naman, Japanese, binugbog, tapos dinakawan, tapos talagang grabe. Arestado ang isang lalaki matapos pagnakawan at bugbugin ang isang Japanese national sa Parañaque City. Ang krimen, nahuli kam. Ang detalye sa agenda report ni Ryan Reloban ng Abante. Umaga noong Sabado nang makuna ng video na ito na pilit nakikipag-agawa ng isang individual sa isang taong nakahiga sa kalsada sa kahabaan ng Cavitex Access Road, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Mapapanood din sa viral video na sabay takbo ang individual matapos makuha ang kanyang bitbit. Sa pag-iikot ng mga tauhan ng Community Environment and Natural Resources Offices o Sentro Parañaque, dito na nakita ang isang taong nakahandusay at naliligo sa sarili niyang dugo. Pinagahampas at pinagnakawan pala ang 62 years old na Japanese national na si Akira Moriyama. Kinilala naman ng suspect na si Ariel Aliso, 49 years old at isang pinya vendor. Noong January 24, 2026, nang pumunta si Mr. Moriyama sa may wetlands, may Parañaque, Las Piñas, Parañaque, Westland dati, para mag-sightseeing around 10 a.m. Doon po niya na itong suspect ay sinundan po siya. Grabe, no? Yung purpose lang niya para mag-sightseeing, tignan. Alam mo kasi sa Japan kasi uso yung ganyan eh. Yung iikot-ikot ka lang, safety ka, walang sasaksak sa'yo, walang bubugbog sa'yo. Eh, dahil nga napunta siya sa Pilipinas. Alam mo na, nung pinanood ko to, it really breaks my heart. Kasi sabi ko nga sa inyo, lagi kong binabanggit yan dito sa akin channel. Sobrang ko eh. Nung hindi pa ako nakakapunta ng Japan, ang tingin ko talaga sa Hapon, masamang tao. Kasi yun ang kwento ng mga teacher eh. Pag dumating daw yung mga Japanese noong panahon nila, sa ating mga lolo't lola, di ba? Lalo na yung mga lola natin, may ginawa silang hindi maganda. So ang tingin ko talaga, tapos 'di ba nauso pa yung Japayuki, ganyan. Hanggang unang pagpunta ko doon ko na-realize, ibang-iba ang kinikwento o tinuturo sa eskwelahan tungkol dito sa mga Hapon na ito. Sila ang pinakamagalang na nakita ko. Saan ka nakakita? Natatawid. Pag pinatawid ka, gumaganon pa, nagbabaw. Baka sa atin, ipakyu pa eh. Ang pakyu! Hindi mo ako pinanda! Pakyu ka! Doon hindi eh. Pagka talagang, kunwari, nagkamanayo ka, pedestrian, biglang titigil yung
Gaganon yung driver para ibig sabihin daan ka. Oh. Tapos yung pag dumaan mo, minsan gumaganon din yung mga tumatawid. Di ba? Kung meron ng mga gago, yung nandun sa, alam mo na, sa Kabukitsu. Pero kadalasan naman, karamihan pala, hindi kadalasan, karamihan ay magagalang at respectful. Sobra ho. Ang babait po ng mga tao na yan. May value silang kinalakihan. Tapos makikita mo, gaganituin sila sa bansa na to na ang daming natutulungang Pilipino. As a matter of fact, ngayon nga, isa yan sa mga mga usapin sa Japan dahil 'di ba, nauubusan sila ng kabataan dahil ayaw mag-asawa, ayaw mag-anak kasi mahirap talaga doon 'di ba? May pag-uusap nga doon na mas mataas ang tax ng single. Oo, totoo to ha. Ngayon pa naman pinag-uusapan pa lang naman 'yan. Pero dahil nga sa sobrang nauubos na sila, yun na yung mga measures na ginagawa ng Japanese government. Anong ibig ko sabihin nito? Dahil doon, oportunidad para sa atin yan. Lalo na yan ang isang bagay na meron tayo. Magaling tayo mag-export ng nurse, workers, factory workers, engineers, musicians. Andyan kumpleto tayo Diba? At tayo gustong-gusto nila. Although yung iba mas mura, yung gumaganon, mas mura yun. Pero ayaw kasi nung iba dahil mabantot. Hindi, walang biro Kahit mga Hapon nababantutan sa mga yun. Kasi may mga nakakausap akong Hapon Kaya mas preferred nila mga Pinoy. Una, marunong mag-Ingles. Matik na marunong mag-Ingles. Magaling mag-aral ng Japanese. Kasi nga, kahit pa paano, yung intonation ng ating lengguwahe, almost the same nila dahil nga nasakop nila tayo noon, di ba? So meron tayong pinagkapareho ng pagbitaw ng salita. Di ba? So gustong-gusto nila tayo. Kaya lang yung mga ganito, yung mga pagkakataon na nasisira tayo Alam niyo kung bakit? Walang matinong gagawa ng ganyan. Walang matino nagagawa ng ganyang klaseng krimen. Tinakita nyo naman, di ba? Binubugbog. Talagang basta, panoorin nyo. At kinuha yung bag niya kung ayaw ibigay kay Mr. Moriyama, si Pamalo, nakapagita ng Pamalo yung suspect natin ang pinagpapalos. Sa tulong naman ng backtracking sa pamamagitan ng mga nakakalat na CCTV sa iba't ibang lugar ay agad na aresto ang suspect nung araw din ng krimen. Batay sa kanyang salaysay, nagawa raw niya ang krimen dahil kailangan umano niya ng pambayad sa renta ng bahay. Napilitan lang daw siyang saktan ang biktima dahil ayaw ibigay ang mga gamit. Grabe, Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin, sa paunang investigasyon ay walang grupo na kinabibilangan ang suspect. Pero patuloy niya ang kanilang investigasyon kung may dati ng kinasasangkutan na krimen ng suspect sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Baka may previous incident na ang ginagawa niya to, kaya lang hindi natin matukoy kung ano yung mga previous incident. So it's a part of our continuing investigation kung may mga previous involvement dyan sa mga krimen na nangyayari o panyasik. And thereby si Mr. Gaya na kapatay, the sales. Naibalik naman sa Japanese national ang ilang nakuhang gamit gaya ng passport, cellphone at wallet maliban sa pera na 50,000 yen. Sa ngayon ay nagpapagaling na ang biktima sa hospital na nagpahayag na babalik pa rin daw siya sa Pilipinas. Nahaharap naman ang suspect sa kasong robbery with violence. Para sa agenda, Ryan Reloban, Abante. Manatiling nakatutok sa bilyonaryo. Grabe, no? Di ba? Halos matanggal ang mata. Halos talaga, ang lupit. Hindi ko talaga magets bakit tayo may mga ganitong pagkakataon sa Pilipinas Tapos ang dahilan dahil sa kailangan magbayad ng rent. Honestly, hindi ako naniniwala. Oo, maaaring isa yun sa dahilan. Pero hindi mo magagawa yan kung nasa tamang kaisipan ka. That is, masyadong matindi yung ginawa. Masyadong, grabe yung pagka-style ng pagnanakaw niya.
Di ba? I mean, halimbawa, kung talagang ikaw, wala ka talagang pera, halimbawa lang ha, pero nasa katamang katinuan ka, inisnatch mo, di ba? Yung isang bagay sa isang tao, tapos pumalag. Malamang sa malamang, kung nasa tamang katinuan ka, iwan mo yun, takbo ka na lang. Ay, mali, hanap na tayo na ibang biktima. Di ba? Pero yung isinisnatch mo, pumalag, pinalo mo, sinapak mo, sinuntok mo, pinagpupukpok mo hanggang madurog ang muka. Brad, hindi nawala ka na sa tamang katinuan nun. Ang gagawa lang yan, ano? Hindi, di ba? Ano lang ang gagawa niyan? Malamang nakatama ka. Malamang nakatira ka. Hindi mo gagawin yan eh. Tama, mali. Oh, hindi mo gagawin yung ganyang klaseng krimen kung nakaano ka. Eh kasi nga sabi ko nga sa inyo, aside from kahirapan, hindi lang kahirapan na nangyayari. Talagang meron ng murang shabu. Oh, hindi, totoo naman eh. Walang biro. Mura na kasi ang shabu ngayon eh. Kaya tuloy, yung mga tao, ayan, bili ng bili. Masira ng utak. Oh, di ba? Oh, ito pa mga makikita mo. Ito naman, mga malalakas na loob na kriminal. Naghabulan at nagbarilan sa kalsada ang mga pulis at isang SUV driver sa Kawit, Cavite. 4 na sasakyan ang nadamay at ang SUV driver na target ng bypass operation, patay. Nagbabalik si Gary De Leon. Basta merong ganyang video, matik yan, kailangan may sumigaw. Kahit hindi. Ito, kasama siya doon. siya ay nagbibideo kaya nagulat siya. Pero sa mga magugulo, mga makikita kang video, matik yan, may sumisigaw kahit hindi sila kasali sa eksena. Eto, kasali siya sa eksena. At sumalpok ang SUV na yan sa kasalubong na sasakyan sa Morolas exit sa Kawit, Cavite. Nakabuntot sa SUV ang sasakyan ng pulis. Pero ang SUV, mabilis na nagmaniobra at humarurot palayo. Dito na nagpaputok ng baril ang mga pulis. Sinubukan pa sundan ng isang pulis ang SUV, pero hindi na niya yan naabutan. Sa isa pang video, makikitang sira-sira ng SUV pero patuloy lang ito sa pagharurot. Rinig ulit ang sunod-sunod na putok ng baril. Sa bilis ng takbo ng SUV, nabundol nito ang isang motorsiklo. Na-corner ito sa Morolas exit at pilit pinasusuko ang driver. Pero muli raw itong nagpaputok ng baril, kaya gumanti na ang mga pulis. Nang tuluyang tumigil ang sasakyan, dito na tumambad ang duguan at patay ng driver. Ayon sa PNP, tumakas ang lalaki matapos matunugan ang drug bypass operation ng mga pulis sa Bacoor. Tinangailang din daw ng suspect ang sasakyan yon ng mga pulis. Pag-park po nung sasakyan ng Intel, pag-responde para huliin na, so nagpumigla sabay ikot, nakapasok na sa loob ng sasakyan, yung sasakyan ng tropa ng Intel, yun ang itinakbo niya. Pinalarma ko na po kaagad yung namin, yung Tactical Operation Center. Kinall out lahat po ng mobile patrollers natin. Pero good job dito sa mga pulis, mabilis sila. Kaya lang, sabi ko nga, dapat yung mga ganito, armado talaga ng matitindi mga pulis eh. Hindi kasi alam mo, yung di ba sa ibang bansa may hinilalatag na ganun, na para pag tumatakbo, kasi nakita mo humahabol yung pulis tas binabaril niya yung napakahirap nun. Hindi yun, kasi iba baka akala sa pelikula yung shoo, pum pum pum, tas sapul na kaagad. Hindi, napakahirap nun, para lalo na tumatakbo yung sasakyan, napakahirap nun tapos tatakbo ka rin, tas puputok ka, naku po. Una, delikado yun. Baka makatama ka, magpunta-punta kung saan-saan yung bala mo. Pero at the same time, sabi ko nga, dapat talaga meron tayong mga kagamitan na para mapigilan yung ganun, yung mga tumatakbo. Kasi iba na yung mga crime sa atin eh. Eto, mismo tinakas yung sasakyan ng Intel na minamanmanan yung mga na yan, mga tulak na yan. All troops, alert! Sa buong habulan, ilang beses daw naharang ng mga pulis ang SUV, pero nalulusutan nito ang mga pulis dahil sa pagpapaputok ng baril ng suspect. Oo nga kasi nga, tumatakbo yung gulong. Pero isipin mo
yung may spikes, gaganon mo sa karsada. Tapos yung ano yun eh, parang ano yung wire yun na may mga ano eh. Pag nag-flat siya, 4 na gulong, hindi makakatakbo ng dire-diretso yan. Sigurado yan, ipit yan. Di ba? O, totoo. Sa uli, 2 motorsiklo, 1 tricycle at 1 SUV ang nasalpok ng sospek. 3 ang sugatan. Yun ang mahirap dinala dyan. sa pagamutan. Ang dami nadadamay. Pagkalamang dati na rin may kaso sa illegal na droga, pagnanakaw at illegal gambling ang 36 anyos na sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, kawawa pa yung police car, ano? Sigurado ko, bago mapalitan yan. Siyam-siyam na nanakaw ng mga tao dyan. Ng mga korap na opisyal. Sigurado tayo dyan. Naku po, matindi talaga mga pangyayari ngayon sa bayan natin. Oo. Hindi mo talaga maano kung bakit nagkakaganire. Ito naman, isa pa, cellphone nakawan. Mga cellphone at halos 11,000 pesos na cash ang natangay ng isang babaeng nagnakaw sa isang bahay sa Pasig. Ang babae na pagalaman siya ring nahuli kam sa iba pang insidente ng nakawan sa iba pang lugar sa Pasig, pati na rin sa Rizal at Maynila. May unang balita si EJ Gomez. Pagmasdan ng naglalakad na babaeng yan. Galing na siya dun sa kabilang bahay. Tapos ngayon pumasok ulit siya sa kabila. Ayun, pumasok ulit siya sa kabila. Ang dami niyang pinasukan. Ang babae, itinuturong sa Hindi kaya pokpok yan? Ang dami daw niyang pinasukan eh. Ay, pumasok din siya sa kabila. Hindi kaya pokpok yan? Hindi, magnanakaw yan. Sa ilang insidente ng pagnanakaw sa Pasig City. Isa sa mga nabiktima ang pamilya ni Francesca at Cyrus nitong January 20 sa kanilang bahay sa barangay May Bunga. Pumasok daw ang salarin sa kanilang gate, umakyat sa second floor ng bahay at saka nagnakaw sa kwarto kung saan sila natutulog. Umakbang po siya siguro mga 4 na hakbang mula doon sa pinto namin. Nakabukas na lang po yung kortina, maliwanag na po ang kwarto namin. Nagkakapa po ako ng cellphone, wala na po akong makapa. Hanggang sa pinalabas ko po yung asawa ko. Hindi kaya chinecheck lang ng asawa mo yung cellphone mo. Wala na doon siya makapae. Baka lang chinek. Ikaw naman, oh, iha. Iha! 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 Diba? Hindi kaya chinek lang nung asawa niya. Sabi siguro nung asawa, Chiko nga, sino yung katext mo kaganina? Sabi siguro doon. Ayop ka. Banat bay talaga, oh, nang ano kay, wag ganun, ang ayos-ayos ng ano inaano mo, oh, tuloy natin. Nakita niya po yung wallet namin, wala na pong laman. Ang ninakaw na wallet na nasa ibabaw ng washing machine, naglalaman daw ng perang budget sana nila sa buong araw. Natangay rin daw ang halos 11,000 pesos na laman ng wallet ng kanyang asawa na nasa kwarto nila. Tanging lisensya na lang daw ang natira. Ang pera, ipon daw nila pampagawa sana ng kanilang bahay. Tagal na po namin pangarap, ang bumukod. Tapos sinaglit lang na ganun. Nag-birthday kami. Tiniis namin wala kaming handa. Para kasi may pinaglalaanan po kami. Tapos ganun nangyari. 6 na minuto lang daw ang itinagal ng salarin sa kanilang bahay ayon sa mga biktima. Matapos mai-report sa barangay at mai-post ng pamilya ang insidente, lumabas ang ilang na biktima rin umano ng salarin. Sa CCTV, kita ang babae na tumingin pa sa kamera bago nagtakip at naglagay ng bimpo sa kanyang ulo. Matapos ilang beses nag-doorbell, pumasok siya sa bahay. Kinuha ang isang bag na tinangay palabas ng bahay. Nakapambiktima rin umano ang salarin sa Taytay Rizal. Nanakaw raw ang pera na pambayad daw sana ng biktima sa upa sa bahay. Nahulikam din ang salarin sa Santa Cruz, Maynila. Tila may kausap siya sa cellphone at maya-maya pumasok na sa isang bahay. Cellphone po, tapos yung cash nasa 70K po. Bali, nasa unan po kasi nasa ilalim ng unan ng mama ko, yung bag niya. Tapos pag gising niya po, nasa harap niya na kagad yung bag niya. Tapos bukas na wala na yung pera niya, pati yung cellphone. Para pong dayo po yan kasi parang di sa aming pamilyar yan Ang dami nabibiktimang lugar. Yung suspect na po yun, dapat mag-ano na po kayo. Yun, ang tapang ni Kuya. Sumuko na po kayo sa otoridad. Ayaw. Kasi
Hindi po kami titigil. Yun! Para kayo mahuli. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga Tapang balita. ni Kuya, palaban ha. Hindi, alam mo, pinapakita lang natin itong mga nangyayari sa Pilipinas para mag-extra ingat tayo. Maging alerto tayo, hindi yung, sabi ko sa inyo, ito nasa loob na ng bahay Imaginin mo, nasa loob na ng bahay. Hindi naman siya kino-compare ko na naman. Kasi baka sabihin ng iba dyan Kaya talaga masarap sa Japan Doon sa Japan, kung gusto mo mag-save ng table, kunwari sa Starbucks ka, iba mo cellphone mo. Iwan mo yung cellphone mo sa Starbucks. Iwan mo yung Dior mo sa Starbucks. Okay? Sana wala ka Dior. Kaya iwan mo. Iwan mo lang doon sa table. Tapos, pumasok ka sa loob para umorder ka na doon sa counter. Kasi ganun doon Kailangan kahit papaano may upuan ka na or else, sasabihin mo take out. Iba ang presyo ng take out sa dine-in Mas mahal sabi nila sa Starbucks daw, mas mahal daw ang pagka-take out. Kasi syempre, ewan ko, mas mahal pag dine-in pala. Tama, mas mahal pag dine-in kasi para yung iba, tine-take out na lang. So, ang siste doon, para masabi mo, kung dine-in ka o take out, iwan mo. Iwan mo yung cellphone mo doon sa table. Tapos, tsaka ka umorder, pumunta sa counter. Di ba? Magka-mag-alala. Pag iniwan mo yung iPhone 16 mo, pagbalik mo 17 Pro Max na yun. Ganun kaanis yung mga tao doon, di ba? Ganun katindi. Kasi nga, una-una, hindi sila naghihirap na bansa. And they can get cellphone. Pangalawa, yung parusa, hindi worth it o yung pagkakulong, hindi worth it doon sa cellphone na kukunin mo. Nanakawin mo. Ganun katindi. Tapos, dito sa atin, nasa loob na ng bahay, pinapasok pa. Antakin mo, pinapasok yung bahay para kunin yung cellphone. Ganun naka-desperate. Financially, or maybe, dahil nga sila'y gumagamit. Diba? Kaya, alam mo, mga kababayan, nakakalungkot po nakakalungkot sa mga nangyayaring ganito sa ating bayan dahil yung ating presidente pa smile lang. Yun ang pinaka nakakalungkot sa lahat. Meron tayong presidenteng ngiti lang ng ngiti. Meron tayong presidenteng ewan ko ba kung anong trip sa buhay nitong taon to. Meron tayong ganong klaseng presidente. Nakakalungkot lang dahil yung mga mamamayan natin ang nagsasacrifice, ang napaparusahan dahil sa ganitong klaseng presidente meron tayo. At sa uli mga kababayan, habang tayo'y abala sa mga ngiti sa kamera at mga pahayag sa video, ang tunay na tanong, kamusta ang kalye? Habang may mga palusot at paliwanag sa itaas, sa Malacanang, sa ibaba, may mga biktima na nananakawan, holdapan, droga at karahasan. Ang seguridad ng mamamayan hindi dapat background noise lang. Ito ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan. Security and safety. Dito nakasalalay ang mga investor, mga negosyante, at dahil sa mga investor at negosyante at turismo, nagdudulot to ng trabaho. Pero dahil nga ang ating presidente pangiti-ngiti lang, ay nako, hindi masama ang magtanong, hindi bawal ang magduda. Dahil kapag ang krimen tumaas at ang tao natatakot lumabas ng bahay, hindi sapat ang ngiti. Kailangan ng aksyon. Tayo bilang mamamayan, hindi tayo naghahanap ng drama. Naghahanap tayo ng direksyon. Hindi yung, ang kit ng asim mo. Hindi tayo kontra sa leader. Kontra tayo sa kapabayaan. Kaya bago tayo palakpakan ng mga edited na video na matatamis na salita, bakit edited? Kasi hindi naman pinapakita yung buong ginagawa ng presidente. Chap-chap lang, ika nga. Mas ligtas ba ang kalsada ngayon? Mas payapa ba ang komunidad?
Dahil sa dulo ng lahat ng ito, ang tunay na sukatan ng pamumuno, hindi sa galing magsalita, hindi na nga magaling magsalita kundi sa kapayapaan at syempre, importante rin ating mga kababayan, kapayapaan at kaligtasan ng nararamdaman ng ordinaryong Pilipino. Ako po si Banat Bay. Mabuhay po ang bansang Pilipinas.